dahil nga itong mga tinamaan ng magagaling na mga miyembro ng Kongreso, dahil meron silang script, lahat ng mga kontra sa kanila, buburahin nila. O kaya, tinuloy pa rin nila. Yan ang talagang, kaya alam mo, Carlo, talagang gusto ko talagang i-abolish na itong Kongreso. Napaka-inutil na ito, maliban pa sa perception na magnanakaw. Talagang dapat, ano na yan, buwagin na yan. It's a useless entity. Sabi nga ni Lopez, it's the biggest criminal syndicate in this country. Ayan. Well, yan din yung tanong natin mga kababayan. Pero samantala, Attorney Salhay, nung isang araw, nagkaroon ng pagpupulong sa Kamara at gusto kong malaman kung anong reaction mo dito. Dahil uminit yung tensyon noong matapos nagkaroon ng privileged speech si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, kung saan inakusahan niya yung ilang mambabatas ng umano'y malawakang korupsyon at vote buying, kabilang yung aligasyon laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Bagamat una umanong nakatuon ng kanyang pahayag kay Recto, kalaunan ay sinabi ni Leviste na ilan sa mga kongresista ay sangkot din sa vote buying. Umani ito ng matinding pagtutol mula sa kanyang mga kasamahan, kabilang si Congressman Leila de Lima, na iginiit na dapat bawiin yung mga walang basihang akusasyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Ryan Recto, yung anak ni ES Recto, Attorney Sal, yung kanyang ama at pamilya, kabilang si Batangas Governor Vilma Santos, at iginiit na walang katotohanan yung mga paratang. Kinwestiyon din ni Congressman David Suarez ang timing ng mga aligasyon, habang kalaunan ay ipinabura na ng Kamara yung privileged speech ni Leviste dahil nga sa kakulangan ng ebidensya. Sa kabilang panig, mariing itinanggi ni Recto yung mga akusasyon at tinawag pa si Leviste na bitter at deranged, at nagbitaw din ng mga mabibigat na paratang laban sa mambabatas. Ano po ang inyong masasabi dito sa naging sagutan nila nung kamakailan lang, Attorney Sal, sa Kamara? Mabuti nagtatapon na sila ng mga putik nila. Bawat paratang ng isa, pinasagot naman ng ibang paratang. Parang lumalabas, para pareho sila lumalabag sa election law. Ang katotohanan naman, talagang lahat sila dyan lumalabag. Ito naman si Leviste, ano pa ito, batang ito mahilig din sa publisidad. Bibigay siya ng privilege speech. Ang dating, kumbaga, inakusahan niya lahat. Nung pinuna siya, umatras naman siya. Kaya yan ang problema sa mga bata, na hindi muna pinag-aaralan ang kanilang mga pahayag. Mahirap yung magsasalita ka, tapos aatras ka. Na hindi, nire-refer ko lang yung ilan, hindi yung lahat. Pero sinabi mo na nauna pa dyan. Isa pa, ang hindi ko rin maintindihan, kasi napanood ko yung portion na nagsasalita pa itong si Leviste, nag-o-object kasi may motion Yes, to delete yung kanyang privilege speech, yung mga parte na nag-akusa siya pero hindi naman niya napapatunayan. Kaya, so nag-motion yung isa sa kanila. Nag-o-object siya. Is there any objection? Sabi nung Leviste, objection. Wala. Hearing none, wala daw objection. Kahalata. Kitang-kita mo na may objection. Pero dahil nga itong mga tinamaan ng magagaling na mga miyembro ng Kongreso, dahil meron silang script, lahat ng mga kontra sa kanila, buburahin nila. O kaya, tinuloy pa rin nila. Yan ang talagang, kaya alam mo, Carlo, talagang gusto ko talagang i-abolish na itong Kongreso. Napaka-inutil na ito, maliban pa sa perception na magnanakaw. Talagang dapat, buwagin na yan. It's a useless entity. Sabi nga ni Lopez, it's the biggest criminal syndicate in this country. Kaya, isa pa, another thing, hindi ko maintindihan bakit kailangan burahin ng isang privilege speech. Kaya nga privilege speech. Kung kontra kayo sa privilege speech at meron siyang mga binanggit doon na sa inyong pakiwari, mga miyembro, mga lawmakers, kung sa tingin nyo hindi totoo, o hindi mag-privilege speech din kayo
at sabihin nyo, ito ang mga kamalian ng mga yan at ito ang aking pruweba. Mm. Para yung taong bayan nakikita kung sino ang nagsasalita. Hindi mo pwedeng i-delete. Kasi pag pinapadelete mo yan, ibig sabihin, baka totoo. Hindi po ba? Kaya kailangan, sagutin mo rin. At kung sa tingin mo naman talagang walang batayan at sinisiraan ka, ang problema, may immunity sila. Pero yung immunity naman hanggang 6 years imprisonment lang ang pwedeng ipalibre. Pag yung krimen mong ginawa ay more than that, pwede ka na i-demanda. Ang siguro magandang kung hindi pa ma-abolish ang Kongreso, magbigay kayo ng isang panukalang batas at aprubahan nyo. Taasan nyo ang penalty kung saan hindi po pwedeng ma-exempt ang lawmakers. Kasi sa ngayon, prison correctional yan. Hindi ka madidemanda. Taasan mo kaya? Gawin mo prison mayor para bago ka magsalita dyan sa Kongreso, alam mo na baka matimanda ka, mag-iisip ka muna at magpiprepara ka. Ang walang pasubali na ang mga sinasabi mo ay hindi totoo. Siguro yan ang pinaka-remedyo dyan. Ayan. Pero ang tanong dyan, Attorney Sal, kung gagawin kaya nila yan. Kasi tanungin mo sila. Kasi baka babalik din sa kanila yung mga nila, yung mga ginagawa. Yan. Samantala, Attorney Sal, sa ibang balita ay arestado ang 5 katao sa ikinasang entrapment operation ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y 300 milyong pisong extortion scheme laban kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos umano silang magbanta na maglalabas ng sensitibong video kung hindi sila mababayaran. Alamin natin ang ulat mula kay Cherry Light. Sa isang press conference, inilahad ng National Bureau of Investigation na nagsimula pa noong 2025 ang umano'y pakikipagnegosasyon ng isang kilalang personalidad sa kampo ng isang kongresista. Sa panahong iyon, hindi pa pinangalanan ang mambabatas na hinihingian ng pera ayon sa investigasyon ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Ayon sa NBI, umabot sa 350 million pesos ang hinihinging halaga 2 linggo bago ang operasyon. Bago ito ibinaba sa 300 million pesos bilang final demand. Kapalit umano nito ang hindi paglalabas ng isang sensitibong video na sinasabing nag-uugnay sa complainant sa aligasyon ng korupsyon. May ipinadala ring bahagi ng video upang patunayan ang banta. May itinakda ring deadline ang mga suspek na ilabas ang video noong Mayo 5 kung hindi mababayaran ang hinihinging halaga. Bali yung sa 300 million na nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Tapos yung threat naman is meron deadline . So kung hindi masettle yun, May 5 magre-release sila ng first part 1 ng video. Dahil dito, naglatag ng entrapment operation ng mga otoridad. Bandang alas 5:30 ng hapon ng Mayo 5, nakipagkita si Franco Mabanta, founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, sa mga undercover agent na nagpakilalang kinatawan ng complainant sa isang hotel sa Makati. Sa pulong, muling iginiit ang demand at iniutos na ihatid ang pera sa isang kontak sa loob ng isang pribadong club sa Pasig. Sa itinakdang lugar, tinanggap ng 2 suspek ang unang bahagi ng bayad na umabot sa 75 million pesos o katumbas ng 3 maleta. Dinala ang pera sa isang function room kung saan naghihintay ang iba pang kasamahan. Nung binigay po namin yung pera, hindi pa rin namin hinuli yung taong tumanggap kasi hindi naman sila yung kausap namin initially. So nagkaroon kami ng follow-up surveillance and tailing. So sinundan ho namin until sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin. Ilang sandali pa kumilos sa mga operatiba at isinagawa ang pag-aresto. Na-aresto sa operasyon sina Mabanta, Erickson James Pacaba, John Alexander Vasquez Gomez,
Jardine Christian Serrano at Franco Jose Gallardo. Na-recover mula sa mga suspek ang entrapment money at mga mobile phone na pinaniniwala ang ginamit sa koordinasyon ng transaksyon. Sa ngayon, nasa kustodiya ng NBI ang mga suspek at naharap sa kasong robbery o extortion. Isinasailalim din sa pagsusuri ang posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa paggamit umano ng online platforms sa pananakot at transaksyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi maaaring gamitin ang digital platforms at kalayaan sa pamamahayag bilang panakip sa pangingikil at iba pang iligal na gawain. Patuloy ang investigasyon ng NBI kabilang ang pagsusuri sa mga account, komunikasyon at iba pang posibleng sangkot sa kaso. It will still be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN. So it will be a continuing investigation. Samantala itinanggi ni Mabanta ang mga aligasyon ng umano'y tangkang pangingikil laban kay Romualdez. We're innocent, it's not true. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Yan, Attorney Sal. Ay, may dugtong ko na lang din po, Attorney Sal, dahil paglabas po ng balitang yan ay nagpalabas din ng pahayag ang Malacanang at nilinaw nila na hindi nila kaibigan or hindi daw kaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mabanta at itinuro na ang mas malapit pa umanong kaibigan nito or may ugnayan sa mga Duterte. Gayunman, lumabas din sa mga lumang post ng content na nakatrabaho at sumuporta rin siya sa kampanya ni BBM kabilang yung pagiging bahagi ng online influencer network noong 2022 elections, Attorney Sal. Ano pong inyong komento sa isyong ito? Mas interesado ako doon sa video. Ano kaya ang nilalaman ng video yun? At ang laki ng hinihingi para hindi labas. Mm. Mas interesado ko doon. Ano kaya kung ilabas nila yan? Tanungin natin si Martin. Martin, ano ba yan? Speaker. Ano ba yung ayaw mong ilabas? Mm. O ikaw naman, Mabanta. Ano ba yan? Mas maganda yon. Yun ang juicy. Kasi hindi ka hihingi ng ganong kalaki. Mm. Kung hindi ganong kahalaga ang video na makakasira doon sa ini-expose mo. O, mas interesado ako doon. Kaya nga Antayin po, natin. may lalabas pa kaya yan, Attorney Sal, na nadakip na yung nadakip na yung founder nung yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network. I'm sure mayroong mga kopya yan. Mm. May kopya yan. Ganyan talaga pag mga explosive na video. Kinokopya ng marami na yan. Para kahit na mahuli yung isa, meron ka pang kopya. Ayan. Alabasin niya na. Yung malaman namin kung ano yan. Mm-mm. Para ebidensya labang kay Martin. Pero magiging ebidensya kaya yan, Attorney Sal, halimbawa na naipalabas siya, magagamit against Romualdez, Attorney Sal, sa pagsasampa ng kaso. Bakit naman hindi? Kung yung video yon alam naman ni Martin. Mm. Kasi kumisan yung mismong mga subject, binipidyo nila mga sarili nila for their own, for whatever reasons. Mm. Pangalawa, yung kumuha niyan, pwede magsalita na binidyo niya. Mm. At saka kahit na inadmissible in evidence na tinatawag, kahit hindi pwede sa korte, pag yan ay nilabas mo sa publiko, yung taong bayan ang mas mahalaga dyan. Mm. Malalaman nila kung anong kalokohan mo. Kahit na ma-absuelto ka dyan sa court, alam na nila na may nangyari. Mm. Ayan.